sa pagpapatuloy na ating kwento. Sa West Coast High School Finals, kung saan naglalaro si Malik. Bilasan nyo, kung mananalo tayo dito, tayo ang makakapasok ng finals. Sigaw ni Malik sa kanyang mga teammates. Mabilis naman siyang hinarang ng kalaban at sinabing, ang ticket sa finals ay hindi mapupunta kila Malik. Ngunit sa mga panahong ito ay ibang-iba pa ang galawan ni Malik. Nag-behind the back pass si Malik na ikinagulat ng defender at napagtanto nito na ang kanilang kalaban ay si Malik King, ang player na kilala dahil sa kanyang malulupit na passing skills. Napakaganda ng no-look pass na ginawa ni Malik. Subalit marami talagang opening ang kanyang mga kakampi. Idagdag mo pa ang kalaban nila na si Devontae Lancer, ang number 1 power forward sa West Coast. Madali lamang nitong na-steal ang bola at mabilis na dumiretso sa basket para sa isang easy dunk. Dito ay nagdadahilan naman ang kakampi ni Malik, dahil paano niya daw pipigilan ng isang top player na kagaya ni Devontae. At dito na nagsisimulang uminit si Malik. Tinanong niya ito kung anong ibig sabihin niya sa hindi niya ito napigilan dahil lamang sa isa itong top player. Top player, at tayo hindi. Binigyan kita ng perfect pass na dahilan para mawala siya sa depensa pero anong ginawa mo? Nawala mo pera ng bola? Nanghingi naman ito ng paumanhin pero pinipilit pera ng dahilan na isang top player ang kanilang kalaban. Dito ay mas lalong nagalit si Malik. Wala akong pakialam sa mga dahilan mo. Paano tayo magiging pinakamagaling kung hindi tayo naniniwala sa sarili natin? Hindi naman ito dahil sa gusto natin maging pro. Ang ambisyon at determinasyon ay hindi na ituturo. Ito'y matinding kagustuhan ng pinakamagagaling. Hindi rin sapat ang talento at pagsisikap. At kung hindi mo kayang ibigay ang lahat para sa pangarap mo, wala kang karapatang maglaro sa court ko. Samantala, patuloy namang nakikipagpalitan ng puntos sila Omari, at makikitang nilalagpasan lamang siya ng mga ito na tila ay wala siya sa loob ng court. Dito ay napapansin na ni Malik na parang hindi na siya kailangan ng mga ito para lang makascore. Anong sinabi mo? Ulitin mo nga. Sambit ng kakampi ni Malik na hindi nagustuhan ang mga sinabi nito. Narinig mo naman siguro? Hanggat wala sa kagustuhan nyo maging pinakamahusay, hindi kayo karapat-dapat sa mga pasa ko. Dito ay nagsimula ng magbago ang laro ni Malik. Mula sa pagiging passer ay naging one-man team. Simula nang hindi ko na kayo pinapasahan, nagsimula na tayong magpapanalo. Kung gusto nyong maniwala ako na seryoso kayo sa paglalaro ng basketball, siguro subukan nyo munang umiskor ng mas marami kesa sakin. Sawa na kong pasahan ang mga duwag na katulad nyo na sumusuko agad kahit may oras pa. Ang mga kagaya nyong walang talento, na tingin lang dito ay isang simpleng laro. Ang karapat dapat lamang mabigyan ng mga pasa ko, ay ang mga handang ibigay ang lahat para sa basketball. Dahil sa alam ng Cold Hearts na hindi nila pinapasahan si Malik at Tariq, nag-triple team sila kay Omari. Makikitang walang makitang opening si Omari para pumasa dahil maganda din ang depensa kila Chan at Jaden. Ngunit alam naman natin na isang unselfish player si Omari at nakita nito si Malik na sumisigaw para sa bola. Omari, dito, sigaw ni Malik. Sa wakas, King, ito na ang hinihintay mong spotlight. Pakita mong karapat-dapat ka sa team namin, wika naman ni Omari kasabay ng pagpasa nito ng bola. Natawa naman si Malik sa sinabi ni Omari. Karapat-dapat sa team nyo, nagpapatawa ka ba? Sagot naman nito. Sa paglipat ng depensa kay Malik ay makikitang tila nagbalik na ang dating laro ni Malik at nagsimula na itong magtiwalang muli sa kakampi nito. Isang behind-the-back pass para sa isang magandang cut ni Omari sa basket na gamulat sa buong team ng Cold Hearts. Matagal ko nang hinahanap ang mga ganitong klase ng players na kaparehas ng gutom ko. At sa wakas ay meron na ring kayang sumabay. Kasabay naman ito ang muling pagbabalik ng stats ni Malik.